Welcome sa ating pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ng patas at masinsinan yung mga nagiinit na issue tungkol sa pera ng taong bayan natin lately. Titingnan natin yung mga batas, yung mga nakakalulang detalye, pati na rin yung mga testimonies na lumabas. Ang goal natin dito, maintindihan yung buong picture ng walang labis at walang kulang. Handa na ba kayo? Tara na! Okay, let's dive right into this. Kapag pera ng bayan yung pinag-uusapan natin, di ba, natural lang na asahan natin na malinaw ang paper trail ng bawat sentimo. Pero paano kung yung mga numero sa record, hindi na umaakto bilang normal na numero? Paano kung bigla silang bumuo ng isang nakakabahalang pattern? Dito tayo sinasalubong ng isang napakasimple pero napakabigat na tanong mula sa ating mga source. Kung malinis talaga ang lahat, bakit tila walang nagtutugma? Part 1 tayo. Kapag ang mga numero ay bumuo ng pattern, silipin natin yung mga sinasabing anomalya sa public funds. Papasok na tayo sa unang bahagi ng investigation natin. Titingnan natin kung kailan at bakit natatapos ang normal na pag-ikot ng pera at saan nagsisimula yung red flags. Tingnan nyo tong numerong to. 612.5 million pesos. P612.5 million! Ganyan kalaki yung pinagsamang confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, at ng DepEd from 2022 to 2023. Imagine nyo yung ganyang kalaking pera. Kaya natin to pinapakita kasi kailangan nating mag-grasp yung sheer scale ng pera, di ba? Kahit sabihin pa natin confidential ang nature ng funds na to, hindi ibig sabihin nun excuse na yon para mawala ng accountability. Part 2. Ang paper trail ng OVP. Bilis na walang struktura. So, i-trace natin yung mismong paper trail ng OVP noong 2022. Dito natin ine-expect na super higpit dapat ng accountability dahil mataas na opisina to. Based sa mga documents, yung pera nang galing sa contingency funds ng national government at dumaan sa tamang proseso from DBM. Pero ito yung catch para maging clear at patas tayo sa lahat. The moment na ma-release na yung pondo, yung responsibilidad na ipaliwanag kung saan napunta ang bawat piso, nasa OVP na yan. Wala nang turuan. Hindi na to pwedeng ipasa o isisi sa Office of the President. Sila yung tumanggap, kaya naturally, sila dapat ang magpaliwanag. At dito na nga bumibilis yung takbo ng kwento natin. Literally, sabayan natin yung bilis ng pera. Yung official na claim, nagastos daw yung 125 million pesos na yon in just 11 days. Diba? 11 days. Medyo questionable na yon for intelligence operations na usually matagal pinaplano. Pero wait, may twist? Fast forward sa sworn testimony noong April 14, 2026 ng dating aide na si Ramil Madriaga. Sabi niya, naubos daw yung nasabing halaga in under 24 hours. Baka nga 18 hours lang Grabe! Hindi na to basta efficiency. Bilis na to na walang istruktura. Perang gumagalaw ng mas mabilis pa sa mismong proseso ng gobyerno. At dahil sa ganyang bilis, of course, pumasok na yung Commission on Audit o COA para mag-imbestiga. Tingnan nyo tong chart na to. Mula sa total na 125 million, 73.2 million pesos. Meaning, higit pa sa kalahati ng pondo ay na-flag at na-disallow ng COA. Bakit kamo? Dahil daw sa mga questionable at hindi maipaliwanag na dokumentasyon. Now, what's really interesting about this slide is yung paglitaw ng mga tinatawag na ghost names. Narinig nyo na siguro yung sikat na pangalang Mary Grace Piatos na hindi man lang ma-verify ng PSA. Actually, kailangan nating i-highlight to. Ang mga ghost names, hindi lang yan simpleng clerical error o typo, okay? Sinasadya yan. Inimbento talaga. At kapag may ganitong fake name sa mga official documents, mapapaisip ka talaga, gawa-gawa lang ba yung justification para makover yung perang ginastos? Baka nga hindi naman talaga nangyari yung transaction sa totoong buhay. Moving on sa part 3, milyon-milyong wala sa record. Ang mga hindi nakikitang paggalaw ng pera. Okay, pag-usapan naman natin yung mga sinasabing movement ng pera na kumpletong wala sa records. Yung SALN kasi ng isang public official, ginawa yan para maging malinaw na salamin ng pera nila. So kapag may malaking halaga na gumagalaw na walang malinaw na koneksyon sa kahit anong legit document, yung mismong gap na yun na yung nagiging kwento. Dito ulit papasok si Madriaga. Yes, controversial figure siya at kailangan talagang busiin yung claims niya, we have to be fair. Pero sabi nga natin dito, ang isang sworn testimony ay hindi ending ng kaso. Ito yung starting point ng investigasyon. Pag may ganito kabigat na sinasabi under oath, it demands public scrutiny at malinaw na sagot, hindi katahimikan. Quick rapid fire tayo sa lalala ng mga allegations na to.
1 billion pesos daw in cash inilipat out of sight ng mga bangko at ng AMLC. 175 million pesos na campaign funds from someone na connected umano sa Pharmaly. Another 100 million from unknown financiers na walang paper trail sa kahit anong sistema. At ito pa ha, 80 million pesos na drop and go daw sa isang public parking lot. Mga kaibigan, yung malinis na pera, nagiiwan yan ng bakas sa tamang sistema. Pero yung cash na bultuhang inililipat sa mga parking space, isa lang naman ang lohikal na layunin yan para huwag makita. Part 4. Ang mga implikasyong legal. Ang hangganan ng pagtitiwala ng publiko. Ngayon, let's slow things down a bit. Huminga muna tayo ng malalim kasi papasok tayo sa napakabigat na usaping legal. We are talking about the boundaries of public trust. Hindi lang to usaping moral, may mabigat na batas tayong sinusunod. Under Republic Act 6713, mandated yung full disclosure ng assets. Ano mang lilitawan ng malaking yaman outside of that, unexplained wealth na agad yan. Pero ito yung kicker. The moment na yung mga undocumented funds na to ay lumagpas sa 50 million pesos threshold, which allegedly nangyari ng paulit-ulit dito, nagsishift na tayo papasok sa territory ng plunder under RA 7080. Kapag nagamit na ang opisina ng bayan para sa ganitong transactions, it's a massive betrayal of public trust. So ano naman yung palaging response na natatanggap natin mula sa kabilang kampo amidst all these heavy allegations? Well, ito yung consistent na nakikita ng publiko. Pag-skip sa mga importanteng hearing sa gobyerno, refusal na direktang harapin at sagutin ang mga paratang under oath, at yung pinakamalakas nilang katahimikan, yung walang nilalabas na bank waiver. Isipin nyo, isang kapirasong papel lang sana yan. Isang bank waiver could instantly cut through all this noise and prove innocence. Kaso, hanggang ngayon, nananatili itong blanco at hindi ibinibigay. Part 5. Pangangailangan ng publiko kontra katahimikan, ang tunay na kontraste sa mundo. Bakit nga ba talaga mahalaga to sa ating lahat? Let's bring this down to reality. And this brilliantly illustrates yung sobrang laking disconnect. Tignan nyo tong contrast. Sa isang side, meron tayong higit P612.5 million na confidential funds na nababalot sa kadiliman, walang malinaw na resibo. Tapos sa kabilang side, andyan yung araw-araw na reality ng mismong DepEd natin. Kakulangan sa maayos na classrooms, mga gurong nalulunod sa trabaho, at mga estudyanteng pinagkakasya kung ano lang ang meron. Yung gap sa pagitan niyang daan-daang milyong pisong yan at nung mismong paghihirap ng educational system natin, it's literally devastating. Maririnig siguro natin sa iba na, politika lang yan, gusto lang nilang manira. Pero balikan natin yung stand ng mga prinsipyo ng good governance. Kailangan nating intindihin, accountability is not an attack, it is the job. Trabaho lang yan. Kasama talaga sa pagiging public servant na ipaliwanag kung saan dinala yung pera ng taong bayan. Wala namang personalan doon. Kaya naman gusto ko kayong gabayan dito sa napakasimple pero brutal na katotohanan ito. Number 1, kung malinis ang pera, madali ang matunton ng kahit sino. Number 2, kung kaya yang matunton, walang problema na ipagmalaki at ipakita yan sa mga authorities. And number 3, kung kaya yang ipakita, kayang-kayang ipagtanggol yan laban sa kahit anong batikos. See? Yung lehitimong proseso, natural na pinoprotektahan yung sarili niyan dahil may clear at documented paper trail. And that leaves us with this final burning question para isipin nating lahat. Ang totoong issue rito hindi lang basta kung gaano kalaki yung numero sa papel. Ang palaisipan kung saan nanggaling yung pondo, saan eksakto napunta, at higit sa lahat, kung walang dapat itago, bakit patuloy itong tumatangging magsalita? Iiwan ko yan sa inyo para pagnilayan. Ano nga bang totoong halaga ng katahimikang ito sa ating bayan? Hanggang sa muli nating pagsusuri, maraming salamat sa pagsama nyo.